Yes! Itatayo natin yung sanktuaryo ng Panginoon? Yes! Sarap kumukontra. That is unity. Kukontra po tayo kapag gawa ng diablo. Pero kapag gawa po ng Panginoon, hindi po tayo kumukontra. Verse 17 to 18. Sabi po dito. Then I said to them, you see the trouble we are in. Fire. Come, let us rebuild the wall of Jerusalem, and we will no longer be in disgrace. This Israelites, o yung mga Jews, they were king had said to me. They replied, let us start rebuilding. So they have begun this good work. Nandun po yung mga salitang let us start rebuilding. Doon naman po sa itaas po yung let us rebuild. And that is very faithful. Yan po ay nasa dugo na po niya. Dahil isa po siyang cupbearer. Doon pa lang po ay pinakita na niya ang kanyang katapatan kasi hindi ka pwedeng maging cupbearer kung hindi ka tapat. Lalo na po sa hari. At yan po ay daladala niya noon po siya ay tinawag ng ating Panginoon. Puno siya ng pananampalataya. Kaya nga po pinanghawakan niya yung pong pangako ng ating Panginoon. Alam na alam mo na puspos siya ng pananampalataya sapagkat pinagtiwalaan niya ang Panginoon na nagsitwasyon na dumating, tinatakot po sila, siya po ay hindi po natakot. Tinuloy niya ang kanyang misyon. Siya po ay focus. Noong time na pinabababa po siya, at ang sabi, ano yung ginagawa mo dyan? Baba ka dito. Ang sabi po ni Sanballat, yung kanyang mga kalaban, anong sabi po ni Nehemiah? Wala akong panahon na bumaba. I am doing a great work. Alam niyo po yung pagbaba, may sinisimbolo yan. Huwag mong ibababa yung standard mo. Baba yung standard mo. Kaya lang, alam mo, yung pinapagawa ng Panginoon, kailangan nakafocus ka. Yung pong walang kwentang bagay, huwag mong hayaan na bigyan ng hadlang. Pati sabi nga po doon sa kanan, you are doing a great work. Huwag mong ibababa yung sarili mo, kapatid. Yun, yung focus po. Meron po tayong matinding gagawin. This is the reason why meron po tayong 21 days, kailangan tayong mag-prepare. At pagkatapos po ng 21 days, kung ano yung pinaka-focus ng Panginoon, dapat nakafocus po tayo. Huwag niyo pong hayaan na may mga bagay na lilinis po tayo para hindi magawa yung pinakatapos ng Panginoon. Siya po ay flexible. Na kahit may mga sitwasyon na mahirap, gumawa siya ng paraan. Lalong-lalo na po noong pong time na dumating po yung mga kalaban, isipin niyo po, nagtatrabaho yung isang kamay. Yung isang kamay po ay nakahanda para kung may labanan, meron pong sandata doon po sa kabila. Naging flexible po sila. Kumbaga, hindi sila puro trabaho, kundi habang nagtatrabaho ay nagbabantay din po sila. Na ibig sabihin po nito, nasa puso niya ang lahat ng kanyang ginawa. There was fervency in his heart. Maapoy siya. Kaya nga, na-inspire yung mga tao. Hindi po madali na yung pong maraming mga Hudyo po ay makuha mo. At po yung mga tao ay bilhin yung ating pong vision, bibilhin muna nila yung mismong character mo. Ikaw mismo. Meron muna silang dapat makita sa iyo na maapoy ka bago yung panukala mo ay kanilang paniwalaan. And lastly, this is very important, favored by God. Nasa Kanya ang pabor ng Panginoon. Malayo ang mararating mo, kapatid, kapag sinasamahan ka ng kamay ng ating pong Panginoon. Kaya po ba'y nandiyan pa? Dependent on the participation, unity, and contribution of the people. Leadership alone is not enough. It takes a united effort to accomplish a great work. Ang ganda po ng mga qualities po ni Nehemiah, pero mga kapatid, hindi niya kaya mag-isa yung trabaho. Sa panahon po natin, kahit gaano kagaling yung pastor, kung wala yung contribution, kung wala yung unity, yung participation ng mga tao,
wala pong mangyayari. Kahit siya na yung pinakamagaling, pinaka-talented, pinakamagaling magsalita, pinaka-anointed, pero mag-isa lang siya, hindi po niya may pagpapatuloy yung pinapagawa ng Panginoon. Actually, today, successful po yung online po kung ako lang po ang narito. Unang-una, magpapa-amen po, wala kang nag-amen. Tapos po, wala akong nagka-camera. At matindi nito, salita na akong salita, wala naman po palang mic. Wala pong lumalabas na boses. Nandiyan pa po ba kayo? Isipin niyo po, tanong ko, nandiyan pa po ba kayo? Walang sumasagot. Ang hirap naman po noon. At mostly nakita ko po, yung pong napakahalaga ng kanilang participation, yung kanilang contribution, yung mga taong hindi nakikita. Example po, nakikita po ba ninyo yung nag-o-operate po ngayon ng computer? Hindi po nyo nakikita. Pero nandoon po siya, nakakulong doon po sa taas. Nakasalalay po sa kanila para po maganda yung pong nakikita po sa media. At nakakaabot po yung pangangaral ng salita ng Panginoon at ang ating pagsamba sa iba't ibang lugar. Palakpakan natin ang Panginoon doon. Kaya nagiging successful ang bawat ginagawa po natin kapag ang lahat ay sinasagawa po nila yung kanilang mahalagang bahagi. Kaya nga, pakisabi nga po sa mga lingkod ng Panginoon, isigaw nating malakas, Pastor! Pastor! Mas malakas po, Pastor! Pastor! Kaisa mo kami! Kaisa mo kami! Nandito po ba yung pastor po ninyo kung katabi niyo po siya? Mga pinagkakaisahan. Pastor! Kaisa mo kami! Pagkakaisahan ka lang. Kaisa mo kami. O yung katabi niyo, pagkasabi sa kanya, kaisa mo ko. Meron pong 4 na pangunahing susi. 4 key aspects of unity. Unity sustained in the family, strengthened in the church, and seen by the community. Ulitin po natin para hindi natin makalimutan. Number 1, unity starts with God, sustained in the family, strengthened in the church, and seen by the community. Yung una po is unity starts with God. In verse 4 and verse 5 of Nehemiah chapter 1, ang sabi po dito, when I heard these things, yung pong problema doon po sa lugar nila na wasak yung pong pader, at yung pong mga tao po, mababa ang tingin sa sarili. Devastated po sila. Ano po sabi dito? I sat down and wept. For some days, I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. Then I said, Lord, the God of heaven, the great and awesome God, who gives His covenant of love with those who love Him and keep His commandments. Ang unang ginawa po ni Nehemiah, sabi dito, he sat down and wept. The first step toward unity is seeking God. Nehemiah did not start with strategies or gathering people. He started with prayer and fasting. He acknowledged that true unity comes from God, not human efforts. Bago kang makipag-isa sa magiging asawa mo, makipag-isa ka muna kay Lord. Paano yun? Nasa Bible po yan. Ang boyfriend mo, girlfriend mo, kaisa ni Lord. Masarap pong sa Panginoon. Madali kayong mag-jive. Pareho kayo ng damdamin. Parati mong marinig sa kanay yung yes. Yung aking pong asawa, punta tayo ng San Nicolas.
Yes! No? Ay, alam niyo po kung hindi kaisa si Lord ng asawa ko, moody kandili mo. Iba po talaga na yung kapartner mo ay kaisa ng Panginoon. And you, kailangan ka ni Lord at kailangan mo si Lord. Nehemiah, for example, but he constantly sought God's help. Every time na meron pong hakbang na bago, hihingi siya ng tulong sa Panginoon. Kaya,